Nagtungo sa COMELEC headquarters sa Maynila si Davao City Mayor Rodrigo Duterte para alamin kung may problema sa kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapresidente na inihain ng kanyang abogado. May report si Tina Panganiban Perez. Nasa COMELEC kanina si Davao City Mayor Rodrigo Duterte dahil pinapunta raw ng kanyang partidong PDP Laban para tingnan kung may problema ang kanyang Certificate of Candidacy na inihain para sa kanya ng kanyang abogado. Once and for all, magpunta ako sa COMELEC. Tanungin ko lang sila kung okay ba yung papeles ko, dokumento ko. Kasi pag hindi, sabi ko, DQ na lang ninyo ako. Ayon kay Duterte, walang pinabago sa kanyang COC ang COMELEC Law Department. Pero sabi rin niya, balewala sa kanya kung ma-disqualify siya. Matatanda ang may naghain ng petisyon sa COMELEC na kumekwestiyon sa substitution ni Duterte kay Martin Dino. Nakasaad kasi sa COC ni Dino na ang tinatakbuhan niyang posisyon ay sa pagka-mayor ng Pasay City sa halip na sa pagkapangulo. Pero winidraw na rin ni Dino ang kanyang COC. I will not lose sleep because I'm not the president. Nasabi ko sa inyo, hindi ako mamamatay pag hindi ako presidente. God has many ways of doing it. If it is really your destiny, not necessarily to win, but if it's your destiny to be there in the loop, vying for the presidency, ganun siguro ang nangyari. Handa naman daw ang kampo ni Duterte na harapin ang petisyon. Pero si Duterte mismo, wala raw balak pumunta sa mga pagdinig. Tungkol naman sa kanyang pangakong bawasan na ang pagmumura, nauna nang sinabi ni Mayor Duterte na handa siya magbayad para sa kada murang kanyang masasambit. Ngayon, para raw madali, balak na niyang pag-advance na ng bayad. May 50 mil pa naman ako. I-deposito ko na lang. Tapos i-debit na lang nila doon. Sabi naman ng Pangulo ng PDP Laban, nagbago na si Duterte. Basta lang continue to monitor the pronouncements of Mayor Duterte beginning today and compare it with his past pronouncements, and you judge whether he is a changed man and whether he has reached the level of a saint. Tina Panganiban Perez, GMA News.